sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Friday, the 13th ng Pebrero, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Isang araw bagong Valentine's Day, 56 na couples sabay-sabay na nag-I do sa kasalang bayan sa San Juan. Pagpaparicall sa Chinese envoy to the Philippines, hindi makatutulong sa maigting na sagutan sa isyu ng West Philippine Sea ayon sa eksperto. Ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Palasyo, bumuelta sa pahayag ni VP Sara Duterte na lubog sa basura at korupsyon ng bansa. Special report, mga nagbubuntis na batang Pinoy edad 10 hanggang 14 tumaas ang bilang. Arat na ngayong weekend sa makulay na hot air balloon fiesta sa New Clark City sa Tarlac. Hindi pala siya ready. At sa balitang showbiz, Catriona Gray nagsalita na sa dahilan ng breakup niya kay Sam Milby. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi naniniwala ang isang diplomacy expert na makabubuti sa bansa kung iparecall ang Chinese ambassador to the Philippines sa gitna ng umiigting na sagutan sa isyu ng West Philippine Sea. May bago namang hirit ang Chinese Embassy laban sa mga senador. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi mag-iiba ang posisyon ng China sa isyu ng West Philippine Sea kahit palitan si Chinese Ambassador Qing Chen ayon kay International Studies Professor Romel Banlawi. Yan ay matapos sa panawagan nilang senador na iparicall na ang Chinese envoy matapos ang maanghang na palitan ng pahayag nito sa ilang Philippine government officials. Hindi naman magbabago yung China sa kanyang national position kahit na mabago yung ambassador. Tanong tuloy ni Chinese Embassy spokesperson Xi Lingpeng, sino ang tinatakot ng mga senador sa panawagang iparicall ang Chinese ambassador at kung may kapangyarihan silang panawagan nito. Tila nagbabala pa na posibleng makaapekto ang lumalaking lamat sa diplomatic relations ng dalawang bansa, lalo't libo-libong Filipino domestic workers ang nagtatrabaho sa China at special administrative regions gaya ng Hong Kong at Macau. May tirada rin sila kay Senate President Vicente Soto III matapos sabihin ni Soto na mananahimik na lamang siya para mas mainis sa mga kritiko. Tumanggi na magkomento mga senador sa panibagong bira ng Chinese Embassy. Payo ni Professor Banlawi sa Philippine government officials, itigil na ang world war o sagutan dahil hindi ito nakabubuti sa bilateral ties ng Pilipinas at China. Ang issue dito ay ma-settle natin yung ating differences with China. Mag-meet eye to eye uli si President Xi Jinping saka si President Bongbong Marcos, pero that requires confidence building. Magandang ipaubayan na rin anya sa Department of Foreign Affairs ang paglabas ng mga pahayag, lalo't umiiral ang dialogo sa Code of Conduct sa China at iba pang claimant countries. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Love is in the air. Sa bisperas nga ng Araw ng Mga Puso, pag-ibig everywhere na ang nangibabaw dahil sa kaliwat kanang kasalang bayan. Sa San Juan City, mahigit 50 nag-iibigan ang nagpalitan ng I do sa libreng kasalang panlunsod. Aba, may regalo pa ang mga newlyweds. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. Officially Mr. and Mrs. Suot ang naggagandahang puting bestida at pormadong mga polo. Sabay-sabay na nag-isang dibdib ang nasa 56 na couple sa San Juan City, isang araw bago ang Valentine's Day. I do.
Isa sa pangarap ng mga maraming magkasintahan ang bitawan ng mga katagangyang sa isa't isa sa sakramento ng kasal. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, dami ng gastusin o di kaya na may busy schedule na isasantabi muna ito. Kaya naman ngayong bisperas ng Valentine's Day, grab the opportunity ang mga couple na makiisa sa taunang kasalang panlunsod ng lokal na pamahalaan ng San Juan City. Ang bagong kasal na sina Angela at Gilbert Cinco, itinuturing na dream come true ang pag-iisang dibdib. Minsan na kasi itong naudlot nang magkasakit si Gilbert. Nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Nagkaroon po siya ng pneumonia. Opo, kaya hindi po natuloy yung kasal po namin nakaraang taon. Hindi naman naiwasang maging emosyonal ni Gilbert nang alalahanin ng sakripisyo at pagmamahal ni Angela sa kanya. Aniya, nagsilbi niyang lakas ang asawa noong panahong siya naman ang nanghihina. Anong nangyari sa akin? Di pa rin ako inwan. Ingatan ko siya na alaga. Mahal ko. Kaya pangako nila sa isa't isa, walang hanggang pagmamahalan. Sobra. Walang iwanan po habang buhay. Taunang tradisyon na sa San Juan ang pagdaraos ng kasalang panlungsod kung saan libre ito para sa mga San Juaneños na gusto nang gawing opisyal ang mga pagsasama at pagmamahalan. Kadalasan po, bakit yung iba umiiwas sa pagkasal? No? Dahil nga inisip nila malaking gastos. No? Imbis na gastusin na sa kasal, gamitin lang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Instrumento ani ang kasalang panlunsod para mas pagtibayin ang relasyon ng mga nag-iibigan. Gayon din ang makatulong sa mga nagnanais ng bumuo ng pamilya. Nakatanggap ng tigli 5,000 piso ang mag-aasawa. Libreng reception at cake na hugis puso. Niniwala po kami ng isang matibay na pamilya ang haligi ng isang matibay na lipunan. At kung meron tayong pamilya na matibay at solido, ito po ay makakatulong upang mapanatili ang samahan ng ating lungsod. Umaasa si Zamora na sa mga susunod pang taon, mas maraming maiengganyong magpakasal kahit sa mga kasalang bayan para sa mas matibay na relasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Bumanat si Palace Press Officer Claire Castro at sinabing bulag, anya, si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pahayag ng bise na lubog sa basura, korupsyon at walang maipagmamalaking big development ang bansa. Ayon kay Castro, hindi nakikita ng bise ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag niya, nakalulungkot dahil galawang Duterte ang ipinapamalas ni VP Sara na tinawag niyang emotional vulture na nagpapanggap umanong may malasakit sa bansa. Wala pa namang sagot muli ang bise. Masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony sa dalawang bagong estasyon ng Metro Manila Subway, partikular na ang Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City. Inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na malaki ang mababawas sa oras ng pagbibiyahe kapag nag-operate na ang 33-kilometer na subway. Kung mula Valenzuela hanggang BGC, kung dati ay 1 oras at kalahati, magiging kalahating oras na lang. Habang 35 minutes naman ang biyahe mula Quezon City papuntang NAIA. Ikokonekta rin ng subway sa LRT at MRT at makakaugnay din ito sa North-South Commuter Railway na aabot hanggang sa mga probinsya. Naantala man ang proyekto dahil sa pondo at iba pang aberya. Target naman na matapos na ito sa wakas sa 2032 at tiniyak ng Pangulo na nasa tamang schedule na ang konstruksyon. Some students hesitate to enroll in their dream school because the commute will take 2 hours or more one way. Others decline promising job offers because the cost of commuting to work will outweigh the salary and mean less time for family. And this is not the kind of future that we want for our kababayans.
Nagprotesta ang mga miyembro ng Gabriela sa tabi ng Commonwealth Market sa Quezon City bilang pagtutol sa patuloy na pagpapataw ng 12% value-added tax o VAT sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain, kuryente at tubig. Iginit ng grupo na ang regressive tax tulad ng VAT ay mas mabigat sa may hirap at manggagawa dahil otomatiko itong nadaragdag sa bawat bili. Layunin din ng protesta na ipaliwanag sa publiko kung paanong direktang tinatamaan ng 12% markup ang pang-araw-araw na pamumuhay. Nagsasagawa na rin ang grupo ng signature campaign na layong makakalap ng 12,000 lagda para isumite sa Kongreso at Malacanang. Yan ay bilang pagtutol sa mataas na presyo at umano'y korupsyon sa sistema ng bansa. Ang panawagan natin ay dapat kagyat na ibasura o tanggalin ang value-added tax sa mga pangunahing bilihin dahil kinukurakot lang naman yan ng mga korap na politiko sa ating gobyerno. Sa ibang balita, umaapela ang host na si Kim Atienza ng kaunting kabutihan at pangunawa matapos sabihin ni Senator Robin Padilla na mahina umano ang kabataan ngayon sa gitna ng usapin sa mental health at tumataas na kaso ng suicide. Sa Instagram nitong Webes, binagyang diin ni Kuya Kim Atienza ang kahalagahan ng suporta para sa kabataang nakararanas ng ganitong mental problems. Una nang ipinaliwanag ni Padilla sa isang pagdinig sa Senado ukol sa panukalang Children's Safety and Social Media Act na batay sa isang 2021 survey, halos 1 sa 5 kabataang Pilipino edad 15 hanggang 24 o tinatayang 20% ang nakapag-isip na tapusin ng kanilang buhay. Bilang tugon, naglabas si Atienza ng listahan ng 24/7 crisis hotlines at iginiit na anuman ang pagkakaiba ng pananaw ng mga henerasyon, dapat lagi may suporta para sa nangangailangan. Samantala, binatikos naman ng Psychological Association of the Philippines ang mga pahayag ni Padilla bilang anilay stigmatizing at misleading na maaaring magdulot ng panganib sa mga bata at pamilyang humaharap sa mental health challenges. Ipinasilip na ng Federation of Filipino Chinese and Commerce and Industry Incorporated ang ikalawang phase ng revitalization project sa Binondo, Maynila. Dahil dito, pinailawan na nga ang ilang kilalang kalye sa lugar. Ang detalye sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Buhay na buhay at talaga namang nagliliwanag ang ilang kalye sa Binondo, Maynila. Hindi lamang bilang paghahanda sa Chinese New Year, kundi sa pangmatagalang display nito sa lugar. Sa media tour nitong Webes, February 12, ipinasilip ng Federation of Filipino Chinese of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII ang ilang piling kalye sa ikalawang bahagi ng revitalization sa Binondo, Maynila na kinaakitan dahil sa urban lights na nakakabit sa mga establishmento. Layunin ng naturang grupo na ipromote ang nasabing lugar na kilala bilang pinakamatandang Chinatown sa mundo at bilang pangunahing destinasyon para sa mga turista. Bukod dyan, layon din itong buhayin at mas pagandahin ang Maynila na isa sa mga sentro ng kalakalan sa bansa at para na rin sa ikalalakas ng turismo sa pamamagitan ng pagmamalaki sa mayamang kultura ng pagkain, kasaysayan, espiritual at komersyal na pamana ng Binondo, Chinatown. Ilan nga sa mga ipinasilip ang MacArthur Bridge, Jones Bridge na bahagi rin ng Phase 1 revitalization, ang newly renovated Santa Cruz Church, ang malapiestang ganda ng plaza na ready na for Chinese New Year, at ang 3-minute hologram light show and projection mapping sa Binondo Church na talaga namang kinaaliwan at kinamanghaan ng manonood. Samantala, suportado naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang naturang proyekto sa pagsasanib puwersa ng pamahalaang lungsod ng Maynila, mga pinuno ng Filipino-Chinese community at ilang pribadong sektor. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Susunod sa ating special report, mga nabubuntis na batang Pinoy, edad 10 hanggang 14, tumaas ang bilang. At arat na ngayong weekend sa makulay na hot air balloon fiesta sa New Clark City sa Tarlac.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang buwan na lang bago ang special election sa Antipolo para sa nabakanteng pwesto sa pagkakongresista sa ikalawang distrito. Sinimulan na ngayong Biyernes ang official campaign period. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. 50% pa lamang ang paghahanda para sa special election sa 2nd District ng Antipolo City sa March 14 ayon mismo sa local COMELEC office. Isasagawa ang eleksyon matapos mabakante ang pwesto ng pumanaw na Congressman Romeo Acop noong Disyembre. Kasi kung isipin niyo po, binigyan lang naman kami halos 2 buwan ng preparasyon dito, nakatutok. 3 commissioner sila, Chairman Garcia, Commissioner Pipo, Commissioner Maceda. Nag-ocular inspection sila kung saan gaganapin ang ating canvassing at saan gagawin ang ating operations. Base sa kautusan ng Korte Suprema, mayroon lamang 60 hanggang 70 araw para mapunan ang nabakanting posisyon. Ngayong ikalawang araw ng kampanya, tila matumal pa ang house-to-house campaign. Naabutan ng Balitang A to Z team ang anak ng yumaong congressman na nagbabahay-bahay at aminado siyang mabigat ang laban. Hindi pa ako nakapagluksa. Pagkalibing, boots on the ground na tayo. Nagpapasalamat sa mga taong nakiramay sa ating pagkapanaw ng aking ama. Hindi na bago ang nakababatang Acop sa politika dahil dati na siyang naging konsehal. 7 kandidato lahat ang maglalaban-laban para sa isang pwesto sa pagkakongresista. 5 yung independent, 2 ang meron ng partido. Ang may partido sa atin, yung anak nung namatay na congressman, si Congressman Bong Acop, at yung number 1 na konsehal, si LJ Sumulong. May tumakbo rin po tayo ng present na konsehal ngayon, si Tapales. Meron din po tayo ng isa, si Red Llaga, dating tumakbo rin na congressman. May paalala naman ang city election officer sa lahat ng kandidato para sa maayos na campaign period. Magpo-post sa common poster area at saka sa mga private places lang. Pangalawa, wag sana gagamitin ng anuman ng mga panggobyerno na pasilidad tsaka panggobyerno na mga kagamitan sa kanilang pangangampanya. Bawal po yung pamimigay natin ng kung ano-anong mga bagay na papasok sa vote buying. Lahat ng mapapatunayang lalabag sa election code ay maaaring madiskwalipika. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ngayong araw ng mga puso, may paalala ang pamahalaan sa mga kabataan at mga magulang. Pag-usapan po sa bahay ang sexual at reproductive health. Sa datos kasi ay hindi na lang teenage pregnancy ang issue sa bansa, kundi ang pagbubuntis maging sa mga batang edad 10 taon pa lang. Ang Balitang A to Z Special Report ni Stanley Gahete. Flowers, chocolates at iba pang pakulo. Yan ang typical na eksena tuwing araw ng mga puso. Pero sa likod ng kilig sa mga kwento ng buhay pag-ibig, ang realidad naman ng mga kabataang maagang naging magulang. Ang 17 anyos na si Selena, di tunay niyang pangalan, nanay na sa kanyang 2-month-old baby. Dahil sa pagbubuntis, paminsang nahinto sa pag-aaral si Selena pero desididong makapagtapos balang araw. Makabawi kay mama. Tapos po gusto ko po talaga magtapos ng college para pag wala yung trabaho yung partner ko, ako naman yung may trabaho, teacher. Then matuturo ako din po yung anak ko. Ang 18 anyos naman na si alias Edward, wala nang planong magkolehiyo. Focus siya ngayon sa pagkakakitaan para sa 8 buwan na anak. Mahirap po kumita. Lalo na po pagka wala pong diploma. Even po may diploma, minimum wage po sa bansa natin to.
Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang porsyento ng mga babaeng nabubuntis sa Pilipinas, edad 15 hanggang 19, mula 8.6% noong 2017 patungo sa 5.4% noong 2022. Pero ang nakababahala, tumaas naman ang bilang ng mga batang babaeng nabubuntis, edad 10 taon pa lang hanggang 14. Halos 300% ang inilobo nito kumpara noong mga nakaraang dekada. The increase we're seeing is for below 15. Most of these children really should be under the care of family and of the Department of Education and Basic Education. Ayon sa Commission on Population, posibleng factor dito ang mga batang anak ng OFW na naiiwan mag-isa sa bahay at maaaring makaranas ng pang-aabuso. Marami din ang maagang na-expose sa social media. Giit pa ng Popcom, sa kabila ng kampanya sa reproductive health, maging sa sexually transmitted infections at HIV, may stigma pa rin at kahihiyan ng ilan sa mga nagtatanong o magpapakonsulta. Kulang din umano ang lalim sa pagtuturo ng mga ito sa paaralan. Nung turo po yun, huli na lahat. Yung isang ko lang ay yung isang subject po na pagpapaliwanag about sa sex, about sa teenage pregnancy, sa pagbubuntis sa maaga, pag-aasawa na maaga, ganyan po. At kahit may responsible parenthood at reproductive health law na, kailangan pa rin ng pahintulot ng mga magulang ng minor de edad bago maka-access sa family planning services. Natutunan ko po habang may nagpapaaral, habang may nagpapagod, may nagtatrabaho para sa iyo, para mag-aral, huwag muna. Itigil mo ng kapusukan. Hindi po advisable. Yun lang din po yung naging aral ko sa sarili ko eh. Na-realize ko na yun nga po na sa lahat ng sinasabi ng magulang po na mahirap po talaga magkapamilya ng maaga. This is whole of society approach. We should really be very systematic and with the clear intervention, talking to our children about protecting themselves and talking to them about their sexuality and the consequences of getting pregnant to opportunities that they will have in the future. Sabi nga, hindi dapat tuwing araw ng mga puso lamang malakas ang kampanya tungkol sa kalusugang sexualidad at reproductive health, lalo't marami pa rin ang walang access dito. Kinakailangan mas palakasin ng pamahalaan ang kanilang aksyon, maging pagpapaigting ng information, education and communication campaign para mas maraming kabataan ang mapabuti ang kanilang kinabukasan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Valentine's na nga, secured ba kayo sa pagmamahal? Lumalabas na isa sa kada 4 na adult Filipino ang nakasaksi o nakaranas ng panloloko sa relasyon. Base po yan sa 4th quarter 2025 Social Weather Survey ng Social Weather Stations. Sa mahigit 1,000 respondents, 27% ang nagsabing may karanasan ng panloloko, 72% laang wala. Pinakakaraniwan ang physical cheating at emotional cheating. Sumunod naman ang cyber cheating, object, financial at micro cheating, kabilang na yung pakikipag-flirt sa iba sa chat. 8% naman ang nagsabing nakaranas sila ng 2 o higit pang uri ng panloloko. Sinagawa ang survey noong November 2025 na may plus-minus 3% margin of error sa national results. Itinanggi ng Malacanang ang mga paratang na may alam umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing kickbacks kaugnay ng mga flood control project. Sa press briefing, iginiit ni Communications Undersecretary Claire Castro na natupad na ng Kamara ang mandato nito at wala umano itong nakita ang basehan sa mga akusasyon. Giit pa niya, nakatutok ang Pangulo sa pagpapalakas ng ekonomiya at pag-angat ng bansa at hindi dapat gamitin ang mga paratang na walang ebidensya para
para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Dagdag ni Castro, kung may dapat imbestigahan, nasa jurisdiction na ito ng Office of the Ombudsman, DOJ at ng Independent Commission for Infrastructure. Ang House of Representatives ay ginawa na po nila ang kanilang mandato sumunod sa proseso at natapos po ang usapin na sinasabing wala pong anumang basihan. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nagsampa ng verified petition for indirect contempt sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado laban kay Senate President Vicente Tito Soto III. Pinangunahan ni Attorney Ferdinand Topacio, Manuelito Luna at Harold Respicio ang petisyon matapos ang mga pahayag umano ni Soto laban sa desisyon ng Korte kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinutukoy ng mga abogado ang desisyon noong January 29, 2026 na nagdeklarang unconstitutional sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Topacio, lumagpas na umano sa lehitimong komentaryo ang mga pahayag ni Soto at maaaring mabawasan ang tiwala ng publiko sa Korte Suprema. Binanggit niya ang mga punang naglalarawan umano sa mga mahistrado bilang mas mababa pa sa isang first-year law student at ang pagtuligsa sa ponente na si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dagdag ni Topacio, bilang isa sa 3 sangay ng pamahalaan, nararapat lang na igalang ang Korte Suprema. Umarangkada na nga ang unang araw ng 26th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Pambihirang national anthem nga ang bumugad sa opening ceremony kung saan iwinagayway ang watawat ng Pilipinas ng isang paraglider. Saka naman napuno ng makukulay at iba-ibang disenyo ng hot air balloons ang kalangitan na talagang pinagbigyan ng perfect weather para sa tinaguriang a weekend of everything that flies. Bukod sa Instagram, maball of worthy na balloons, tampok rin sa festival ang drone race at paragliding competitions, aviation seminars at musical performances. Sa mga habol at naghahanap ng ideas for Valentine's Day, magpapatuloy ang Hot Air Balloon Festival Sabado-Linggo, Feb 14 at 15 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30 ng gabi. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Maris Racal, may bago na nga bang Valentine? At Catriona Gray, nagsalita na sa dahilan ng breakup niya kay Sam Milby. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. At long last, nagsalita na si Catriona Gray ukol sa kanilang naging hiwalayan ng ex-fiancé na si Sam Milby. Si Priscilla Mireles naman spotted sa isang video with John Estrada. Magkakabalikan pa kaya? Samantala, Maris Racal, may bagong Valentine nga ba? Ang mga updates sa Celebrity Love Life ngayong bisperas ng Valentine's sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Matapos ang matagal na panahon ng pananahimik, nagpaliwanag na sa wakas si Miss Universe 2018 Catriona Gray kung bakit nagkahiwalay at hindi natuloy ang kanilang kasal ng aktor na si Sam Milby. Sa interview ni Karen Davila, ibinahagi ni Queen Kat na matapos ang 2023 proposal ay naging malinaw na hindi pa pala ready ang aktor na lumagay sa tahimik. Kwento pa ng beauty queen, sinubukan niyang ayusin ang relasyon. Ngunit kung sa 4 na taon na magkasama ay hindi pa rin sigurado si Sam, ay kailangan naman niyang piliin ang sarili. Realized that hindi pala siya ready. So that was very hurtful for me, and I was really blindsided at the time. And I really tried to make it work. Sa kabila ng masakit na breakup, ayon kay Kat, naniniwala pa raw siya sa pag-ibig. Reunited in one video sina Priscilla Mireles at John Estrada. Mismong si Priscilla ang nagbahagi ng video na kuha mula sa 14th birthday ng kanilang anak na si Aneka.
Pero walang balikan na mangyayari sa dalawa. Sa Fast Talk with Boy Abunda, kinumpirma ng Brazilian TV personality na final na ang divorce nila ng aktor. Naiproseso na ang legal na hiwalayan sa Brazil kung saan ipinanganak ang former beauty queen. Samantala, todo kilig ang social media world matapos ang tila pa-teaser post ni Maris Racal kasama ang vocalist ng bandang Cup of Joe na si Gian Bernardino. Ang selfie photo ng dalawa, complete with flowers at may caption na plot twist and white heart, umani agad ng 600,000 likes. Nasundan pa ito ng pa-cute na TikTok video na tumabong naman ng 1.6 million views. Kung silang dalawa na nga ba ang magka-date ngayong Valentine's weekend, aabangan na lang ng netizens. Para sa balitang A to C Showbiz, Rod Garabon. O ito mga ka-A to Z, nagdadalawang isip ba ngayong araw ng mga puso? Dalawang bagay lang ang pagpipilian. Pero kahit anong pilit, talaga nga namang hindi pa rin pabor ang sagot sa'yo. Kaway-kaway sa mga duty pag Valentine's. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa writer na si Maya Angelou. Ang sabi niya, "Ang pag-ibig ay walang kinikilalang hadlang. Nilalampasan nito ang mga balakid, nilulundagan ang mga bakod, binabasag ang mga pader, makarating lang sa kanyang paroroonan na puno ng pag-asa." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas, maligayang araw ng mga puso, at happy weekend!